Kaugnay sa traffic education na nais ipasama ng MMDA sa high school curriculum, makakapanayam natin si Attorney Emerson Carlos, Chair ng MMDA. Chairman Carlos. Hello, good morning, Howie. Chair, may pag-aaral ba kayong pinagbasihan kung bakit gusto niyong isama sa curriculum ng mga estudyante ang traffic education? Witness kami mismo nito kasi pag meron kayong nakatatlong violation kayo dito sa MMDA, kayo kailangan before kayo makapagbayad, kailangan kasi kayong mag-undergo ng retraining ng seminar sa driving education. And before kami mag-conduct ng aming seminar dito sa mga erring drivers, ina-assess muna namin sila at tinatanong namin talagang wala silang kaalam-alam dito po tungkol sa ating mga traffic rules, traffic signs, traffic management, and even driving skills. At dahil dito napansin po namin talaga na kailangan po talaga na ituro na itong mga ating traffic education sa ating mga kabataan. Eh sir, kung itong mga motoristang ito parang medyo sinasabi niyo nga kulang nga sa awareness o talagang ignorant doon sa mga traffic rules and mga tamang paraan sa pagdadrive. Paano ho sila nagkaroon ng lisensya? Yun nga po kasi nga po doon nga kami nababahala talaga na kung ito ng mga drivers na ito na meron ng mga lisensya wala pa rin kaalam-alam sa traffic education. Paano pa po yung mga walang lisensya? Kaya nga we deem it a wise proposal na talaga po dapat ang traffic education hindi lang po para sa mga drivers kasi ang road safety does not only involve yung mga nagdadrive, it also involves commuters, passengers, and even pedestrians. Dahil lahat po ng mga ito ay road users na nasa danger lagi ng mga road accidents. Okay, may mga halimbawa ba kayo nitong lack of awareness ng mga traffic rules and iba pang mga patakaran sa ating lansangan? Actually po, hindi na ho tayo kailangan pang magtanong-tanong pa. Kasi tayo mismo nakikita natin yung paano ho yung traffic education ng ating mga mamamayan. Magpakita ka lang po ng isang bilog na sign na merong vertical line sa gitna. Ilan ho ang makakasagot kung ano ho ibig sabihin yan. Napaka-basic sign po ng no entry sign na yan. Kaya marami po sa atin na walang nakakaalam ng mga traffic education, traffic rules and traffic signs. Okay, yung isa kasing common na violation na napapansin ng marami, lalo na mga pedestrian, no? Parang hindi ginagalang yung mga pedestrian crossing. Parang nagpapatintero yung mga gustong tumawid ng kalsada. Yan ba yung isa sa mga ituturo ninyo? Very basic po yan. Opo, kasi po ang sa traffic education, ang pinakamataas na hierarchy po niya na laging pinagbibigyan ay pedestrian. And that should be known by all road users, including drivers, na merong priority lagi ang pedestrian. So pag may pedestrian walk, yan po ay dapat igalang at huwag apakan ng mga sasakyan. Dito sa traffic education nyo, ituturuan din ba kung paano maging isang mabuting pedestrian din? Kasi napapansin natin na minsan sa kalsada lang nag-aantay ng mga bus o jeepney, mga ganun. At saka, syempre, depende rin yan doon sa enforcement din ng mga traffic rules. Opo, tama po kayo. Buo po dapat ang traffic education. Kasi hindi naman ho lahat ng mamayan magdadrive. Pero lahat ng mga mamamayan, lahat po ng mga Pilipino ay talagang gagamit ng kalye. Tayo man ay nagdadrive, nakasakay o naglalakad dito. So traffic education is not only for drivers. It is also for all road users, meaning tayong lahat dahil wala po sa atin ng hindi gumagamit ng mga kalye. Okay, kung isasama po sa curriculum, gaano katagal ito pag-aaralan? Actually, may module na raw po dito yung UP-NSTC at saka yung Automotive Association of the Philippines na kanilang sinangguni na po noon sa Department of Education several years back. Nalaman ko po ito nung nakausap ko po sila at sabi nga po nila talagang kailangan, sang-ayon din po sila na kailangan meron pong traffic education subject dito po sa mga ating mga kabataan, mga high school students para sa ganun ito yung appropriate age dahil ito na yung panahon na talagang gusto na nila mag-drive at sila'y gumagamit na ng kalye na mag-isa. Chair, sa ngayon ba, anong klaseng driver's education ang ibinibigay sa mga nag-aaral magmaneho? Actually po, yung mga driver education ay natututunan lang po ngayon sa mga driving schools. At
hindi naman ho lahat ng kumukuha ng lisensya ay dumadaan sa mga driving schools. And at the same time, sinasabi ko po, pag kayo'y gumagamit ng kalye na hindi driver, definitely hindi kayo dumaan ng mga driving schools at wala kayong kaalam-alam sa traffic education. Okay, maraming salamat. Attorney Emerson Carlos, Chair ng MMDA. Maraming salamat din pa.